Kabanata 2446. Babalaan ka. Umalis sa Chinese restaurant na ito, tinitigan ni Surui si Daniel Sharp. Sa tingin mo ba dapat mo akong samahan? Bakit, at hindi ka ba masaya dahil sa mga bagay sa Estados Unidos? Daniel Sharp pouted. Hindi ko makita, napakakuripot mo. Iba po ito sa pagiging kuripot o hindi, meron pa po ako sa Europe. Napakaraming bagay ang hindi naayos, bakit pumunta sa Estados Unidos? Tinabi ni Surui sa malalim na boses. Napakalayo nito, matagal na akong hindi nakapunta doon. Ano ba ang kailangan mong harapin sa Europa, matutulungan kita sa isang tawag sa telepono? Si Daniel Sharp ay tila, masigasig. Pagkatapos marinig ito, galit na sinabi ni Surui. Kung malulutas mo talaga ang problema sa isang tawag lang sa telepono, magpapasalamat ako. Dala-dala ang dalawang malaking damit na panloob sa bag, gusto talaga ni Surui na maging awkward gaya ng awkward. Talagang maraming bagay sa Europe ngunit hindi nila kailangan ng Surui para personal itong lutasin. Talaga, sa isang tagapayo ng militar, lahat ay maaaring gawin. Para sa natitirang bayad mula sa pamilya Malmo, ito ay isang bagay na syempre, at hindi kailangang mag-alala ni Surui tungkol dito. Ang pangunahing bagay ay si Chin Yueran. Ang babaeng ito ay nag-iisang pumasok sa madilim na mundo, na isang bagay na hindi naisip ni Surui noon, ngunit, sa pag-iisip sa kanyang kamakailang pagganap, labis na nagulat si Surui. Ang aura na ipinakita ni Chin Yueran ay talagang iba sa mga maselang batang babae. Hindi sa banggitin ang anumang bagay. Ang pagdadala lamang sa mga Apache helicopter na iyon sa Malmo Manor ay labis na nagulat si Surui. Sa araw na iyon, nang walang tulong ni Chin Yueran, natatakot ako na hindi mapatay ni Surui ang unang kabanata ng Templo ng Kamatayan. Ang kamatayan ng taong ito ay walang alinlangan na katumbas ng kamatayan ng Diyos ng Kamatayan. Dahil mismo sa pagganap ni Chin Yueran kaya't maibibigay ni Surui si Rabasen sa kanya ng may kumpiyansa at hayaan siyang pangasiwaan ito. Siyempre, ayon sa hatol ni Surui, malamang na walang gagawin si Chin Yueran kay Rabasen. At tiyak na ibibigay niya ito sa lokal na pulisya at susundin ang legal na proseso. Makatwiran din ang hakbang ni Chin Yueran, pagkatapos ng lahat, malayo siya sa pagkakaroon ng paraan upang umangkop sa madilim na mundo. Mangyari pa, ang hindi matutunan ng mga pamamaraang ito ay tila hindi isang masamang bagay. Sa God King's Palace ka matutulog ngayong gabi, tama ba? Sinabi ni Daniel Sharp, alam kong mayroon kang bahay sa Dark City, ngunit kailangan nating umalis bukas ng umaga. Bahagyang itinaas ni Surui ang kanyang kilay. Ano ang problema ng pamumuhay sa palasyo ng hari ng Diyos? Anong masama kung may makakita nito? Galit na sabi ni Daniel Sharp, ano ang masama sa nakikita ng iba? Nakakahiya bang tumira sa palasyo ng hari ng Diyos? Pagkatapos ng isang post, nagpatuloy siya, bukod, sino ang makakakilala sa iyo sa damit na ito ngayon? Hindi napigilan ni Surui na imulat ang kanyang mga mata. Sino ang nagsabing hindi niya siya makikilala? Noong nag-aaway silang dalawa sa law enforcement team sa kalye kanina. Marami ang nakakita. Kung walang aksidente, siguro simula bukas ay magsisimula na naman ang lungsod ng kadiliman sa kanilang dalawa. Ang chismis ng mga tao. Bagamat matagal nang kumalat ang chismis ng lalaki at babae na ito. At maraming kaguluhan noon, ngunit sa ilang sandali, ang bagay na ito ay unti-unting nakalimutan ng mga tao, matagal ko nang hindi nabanggit. Gayunpaman, sa mata ng maraming tao, marahil ang Diyos ng araw na si Apollo ay kailangang pukawin muli ang isang alon ng katanyagan sa pamamagitan ni Daniel Sharp. Walang pakialam si Daniel Sharp dito. Nararamdaman niya ngayon na kung makakapagbahagi siya ng ilang mga iskandalo kay Surui, maaaring ito ay isang mas kaaya-ayang bagay. Sa totoo lang, walang nakakaalam na kamakailan lang. Si Daniel Sharp ay madalas na nakahiga sa kama at nag-flip sa mga forum upang malaman ang lahat ng mga nakaraang post na tumatalakay sa kanyang relasyon kay Apollo. At pagkatapos ay basahin ng paulit-ulit. Habang naglalakad sina Surui at Daniel Sharp palabas ng lungsod ng kadiliman at aakyat na sana ng bundok, biglang huminto ang una. Napalingon si Daniel Sharp. Hindi niya alam kung ano ang iniisip niya. May ngiti sa gilid ng labi niya. Natigilan siya at nontog sa likod ni Surui. Kaya, naramdaman ni Surui na halos tumalbog siya. Thumbs up? Mahinang sinabi ni Surui. Lumalabas na ang isang magandang figure ay maaaring gawing mas ligtas ka.
Bahagyang namula ang magandang mukha ni Daniel Sharp. Ngunit, wala nang sikreto sa pagitan nila ni Surui. Nahaharap sa ganoong biro, maaari niyang sundin ng maayos. Nang marinig niya itong sinabi ni Surui, hindi niya napigilang ibuga ang kanyang dibdib. Salamat sa iyong papuri. Napakurap si Surui. Umaasa ako na ang kalidad ng iyong mga airbag ay bumuti ng kaunti. Nakakainis. Hindi napigilan ni Daniel Sharp na talunin si Surui minsan. Sa mga tuntunin ng kanyang karakter, imposibleng sabihin ang ganoong bagay sa nakaraan, ngunit ngayon ay napakahiyang-hiya siya sa harap ni Surui, na ginagawang hindi kapanipaniwala ang mga tao. Siyempre, ang lahat ng ito ay hindi maaaring makatulong ngunit pumunta sa agos. Ang ilang mga kababaihan ay partikular na matatag dahil hindi pa nila nakikilala ang sinumang makakapidyaw sa kanila. Kung hindi, ang Tigress ay magiging masunurin bilang Hello Kitty. Pagkatapos gumawa ng magandang biro kay Surui, naalala lang ni Daniel Sharp ang negosyo. Bakit ka biglang nagpreno at nabangga kita? May lihim na kinunan tayo ngayon lang. Tumingon si Surui, at maraming sasakyan ang mabilis na nagmamaneho sa kalsada sa likuran niya. Sa ibabaw, wala siyang makitang anumang abnormalidad. Nasaan na ngayon ang candid shooter? Biglang naging malamig ang boses ni Daniel Sharp. Nabangga mo ako, at sa sandaling nawala ang aking isip, ang lalaki ay nagmaneho, sabi ni Surui. Paano ka maabala sa isang kritikal na sandali? Halos hindi makapagsalita si Daniel Sharp. Nagkipit balikat si Surui. Kasalanan mo ang lahat, nagpatibok ng puso ko. Nang marinig ito, hindi na napigilan ni Daniel Sharp, at ibinaba niya ang kanyang ulo para tingnan. Tumingin siya sa kanyang dibdib at tumawa. Nang maglakad silang dalawa hanggang sa gate ng God King's Palace, tumingin si Surui sa kahangahangang gate at nag-alinlangan. Dito ba talaga ako matutulog? Terra, tingnan mo ang duwag mo. Diretsyong hinawakan ni Daniel Sharp ang braso ni Surui, at ibinaling siya sa Diyos ay drag ito sa palasyo ng hari. Hindi umiwas si Daniel Sharp sa pagdududa. Ang pagiging malapit nila ni Surui ay lihim na natulala sa mga bantay ng palasyo ng Diyos Hari. Gayunpaman, dahil ang mga bagay ay dumating sa puntong ito, maaari lamang nilang bantayan ang kanilang mga ilong at kanilang mga puso, at magkunwaring wala silang nakikita. Siyempre, lahat ng lalaking ito ay naiinggit kay Surui. Habang hinihila si Surui, natatawang sinabi ni Daniel Sharp. Bakit parang kinakabahan ka? 2 beses umubos si Surui. Meron. Natatakot ka bang makilala ang tatay ko? Nakangiting tanong ni Daniel Sharp. Terra, natatakot akong makilala siya. Napangiti si Surui ng mapanokso, ngunit nang sabihin niya ito, maingat na tumingin ang lalaki sa magkabilang dulo ng koridor. Umagalpak ng tawa si Daniel Sharp. Ngunit pagkatapos, hindi niya sinasadyang tumigil. Dahil, sa dulo ng koridor, isang matangkad na figure ang lumitaw. Nakatalikod siya rito, kitang-kita ang kanyang malapad na puting robe at blonde na buhok. Biglang tumigas ang ekspresyon ni Surui sa kanyang mukha. Natatakot siya sa gagawin. Napakaganda talaga ng pangungusap na ito. Dad, bakit ka nandito? 2 beses umubos si Daniel Sharp. Si raw ay dahil siya ay mas aktibo, matapang at bukas, ngunit ang pagkaladkad sa isang malaking lalaki pabalik sa kanyang tahanan upang matulog ay talagang isang napakatapang na bagay. Gabi na, bakit mo hinayla pabalik si Apollo? Pinaling ni Zeus ang mukha at mahinang nagtanong. Ang magandang mukha ni Daniel Sharp ay biglang namula ng kaunti dahil ang mga salita ni Zeus ay tila may halatang hilig. Ang sabi niya ay kalat ka rin. Sa madaling salita, nakita ni Zeus na si Su Xiaoxiu ay pumupunta rito ng pasibo. Kasama ko si Apollo sa airport bukas. Hindi maginhawang matulog sa labas ngayong gabi. Sagot ni Daniel Sharp, binitawan niya ang braso ni Surui at hinayla ang buhok niya, parang nakakahiya. Tinapunan siya ng lihim na tingin ni Surui, at kitang-kita ang kahulugan ng tinging iyon mayroon ka rin ngayon. Papatuloyin mo ba si Apollo sa kwarto mo? Mahinang tanong ni Zeus. Lalong namula ang magandang mukha ni Daniel Sharp. Paano kasi, ang daming guest room dito? Alam niya na baka lumayo na siya, that is it was taking the opportunity to beat her. Noong nakaraan, maaaring tumalikod siya at umalis, ngunit ngayon, tila medyo nabago ng pag-iral ni Surui ang mayayabang na ugali ni Daniel Sharp. Kaya naman, napayuko na lang siya at hindi tumingin sa ama. Buti na lang at hindi natuloy ni Zeus ang pagpapahiya sa kanyang anak. Aniya, pumalig ka muna para magpahinga.
May mga bagay pa kaming dapat pag-usapan ni Apollo. Oh. Tumugon si Daniel Sharp, at pagkatapos ay naglakad siya pasulong, ngunit nang madaanan niya si Zeus, huminto siya at sinabi sa mahinang boses, "Babalaan kita, huwag mong ipahiya si Apollo." Babala. Nang marinig ito, napatulala si Zeus. Kasal na anak na babae, ang tubig ay ibinuhos, ang batang babae na ito ay hindi pa kasal, at ang kanyang mga siko ay nakabukas sa isang lawak. Nagsisimula ka na bang bigyan ng babala si tatay? Gayunpaman, kahit na medyo matindi ang mga salita ni Daniel Sharp, ang tono ay halatang kulang sa kumpiyansa, na may malakas at tuyo na lasa. Hindi rin ito sineryoso ni Zeus, gumuso siya mula sa kanyang mga butas ng ilong at itinuring ito bilang tugon. "Ano ang gusto mong pag-usapan sa akin?" tanong ni Surui. Hindi ko alam kung bakit, pero may kaunting buhok sa puso niya, parang manugang na hindi pa nakakalusot sa pinto nang makita ang biyenan. "Ano ito?" Dinala ni Zeus si Surui sa rooftop. Dahil sa mataas na altitude dito, ang temperatura ay napakababa, at ang mga taluktok sa kalayuan ay natatakpan na ng nyebe. Iniisip ni Surui na mayroon siyang malakas na kakayahan upang maiwasan ang lamig, ngunit kung ikukumpara sa puting roba ni Zeus, medyo nahihiya pa rin siya. Puno ng dugo ang lalaking ito, hindi niya alam kung gaano nakakakilabot ang tunay niyang lakas. Sa rooftop, may dining table na may bote ng red wine. Nakakita pa si Surui ng barbecue grill, at ang isang katulong ay nag-iiho ng mga skewer ng karne, na mabango. "Iimbitahan mo ba ako sa hapunan?" tanong ni Surui. "Mag-chat ka na lang," sabi ni Zeus. Hinawakan ni Surui ang kanyang ilong at sinabi sa mahinang boses, "Bakit sa tingin ko ito ay magiging isang piging? Ano yang hawak mo sa kamay mo?" Tumingin si Zeus kay Surui, tanong niya na may hawak na dalawang malaking bag ng underwear. Ang ekspresyon ni Surui ay agad na naging kapana-panabik. Kabanata 2447. Isa business card. Sa harap ng tanong ni Zeus, tiningnan ni Surui ang dalawang malalaking handbag sa kanyang kamay at awkward na ngumiti. "Ako ay isang kuli para sa pamimili ng mga damit ng iyong anak para matulungan ko siya." Yung may bag. Hindi na nagtanong pa si Zeus, at itinuro ang upuan. "Umupo ka at mag-usap." Nakahinga ng maluwag si Surui, kung buksan ni Zeus ang bag sa isang kapritsyo para tingnan, hindi talaga alam ni Surui kung paano ito tatapusin. "May gusto ka bang gawin sa akin?" tanong ni Surui. "Anong gagawin mo kay Daniel?" tanong ni Zeus. "Hindi ko alam." Umiling si Surui, ito ay isang tunay na katotohanan. Mayroon siyang napakalinaw na pagmamahal para sa iyo. Hindi ko pa siya nakikitang ganito sa iba simula noong bata ako. Sabi ulit ni Zeus. Narinig ni Surui na sinabi ito ni Zeus, at isang magandang mukha ang lumitaw sa kanyang harapan. Ang magandang mukha na ito ay halos kapareho sa mga pinong facial features ni Daniel Sharp. Donnie Randall. Saglit itong pinag-isipan ni Surui, ngunit wala pa ring sinabi tungkol sa silk hair. Si Zeus ay maaari ding magkaroon ng kanyang mga nakatagong sikreto. Iniisip ni Surui na nagpapanggap pa rin siyang hindi alam. Maraming mga pamilya ang may sikreto ng mga lumang pangyayari sa nakara. And, bumuo ng isang trahedya. Napabuntong hininga si Surui at binawi ang kanyang mga iniisip. Hakbang-hakbang din ako, at wala akong maipapangako sa sinuman. Ito ay hindi irresponsible, ngunit ang pinakatotoong ideya. Wala akong pakialam sa mga kabataan mo. Sana lang ay huwag mong masyadong palungkutin si Daniel Sharp, sabi ni Zeus. Sige. Tumango si Surui at kumagad sa kebab. Susubukan ko ang aking makakaya. Hindi na itutuloy ni Zeus ang paksang ito, dahil sinabi na ni Surui tungkol sa kanya ang ibig sabihin ng try his best, ay susubukan niya ang kanyang makakaya. Dahil dito, napakagaan ng loob ni Zeus. Hindi masarap ang meat skewer na ito. Mukhang naiinis si Surui. Hindi talaga ako masanay sa sauce na ito, mas masahol pa ito kaysa sa tuhog ng tupa ng Huoxia. Zeus dumampot din siya ng isang bangkos at kumain ng mag-isa. Pinanood ni Surui ang marangal na hari ng mga Diyos na kumakain ng mga skewer dito, at hindi niya maiwasang makaramdam ng matinding pagsuway. Pupunta ka sa akin this time, ayaw mo bang kumain ng skewer? Sabi ni Surui na may singkit na mga mata. Alam ko, pupunta ka sa Amerika. Ang boses ni Zeus ay nagdadala ng isang malayong pakiramdam, at ang kanyang mga mata ay nagpakita din ng isang alaala. Matagal ka nang hindi nakapunta doon, hindi ba? P92 mas mahigit.
Matagal na, sinabi ni Surui. Hindi lang sa Estados Unidos, Hilaga at Timog Amerika ang pareho sa akin, at ito ay hindi pamilyar sa akin. Ang lakas ng buhay ng isang tao ay palaging limitado. At imposible para sa atin na makamit ang walang katapusang mga bagay sa isang limitadong panahon. Tumingin si Zeus sa mabituing kalangitan. Isang nakasisilaw na kalawakan ang nakasabit sa kalangitan, lubhang nakasisilaw. Napabuntong hininga si Surui ng may damdamin. Ngayon, sa mundong ito, mahirap makita ang napakagandang kalangitan na may bituin. Gayunpaman, binago niya ang kanyang mga salita. Bakit nakakarinig ako ng sobrang pagod na pakiramdam sa iyong mga salita? Tama ka, pagod na pagod ako. Napakagaan ng boses ni Zeus. Katulad ng iyong sinaunang tula na Chino, ang taas ay masyadong malamig. Mariing narinig ni Surui ang ilang kakaibang panlasa mula sa pangungusap na ito. Maaaring may nagbabanta sa iyong katayuan kamakailan. Umiling si Zeus. Hindi kamakailan, ngunit palagi. Noon pa man may mga taong gustong palitan si Zeus. Ito ay tiyak na hindi isang alarmist. Isang piraso ng cake na kasing laki ng madilim na mundo. Hindi mabilang na mga tao ang gustong kumuha ng pagkakataong magbahagi tulad ng sa pagkain. Maraming industriya ang lubhang kumikita. Karamihan sa mga tao dito ay hinihimok ng mga interes. Kung wala pa, minamadali na nila ito noong 3-dimensional ammonia pa lang sila. Ang posisyon ni Zeus ay maaaring kontrolin ang hindi mabilang na mga mapagkukunan. Matagal nang narinig ni Surui na maraming mga bigwig sa maliwanag na mundo ang tumitingin sa madilim na lungsod na Ai. Kaya, sinusubukang kunin ito para sa kanilang sarili, ngunit dahil sa iba't ibang puwersa ng Fang ay palaging nasa estado ng laro, kaya ang lungsod ng kadiliman ay mukhang kalmado pa rin sa ang ibabaw. Siyempre, ito ay sa ibabaw lamang, at ang isang taong may tangkad na tulad ni Zeus ang makakaalam kung ano ang nangyayari sa likod ng mga eksena. Mukhang hindi manalitik ang loob ng palasyo ng iyong Diyos Hari. Hindi maiwasan ni Surui na maalala ang sinabi ni Daniel Sharp sa kanyang sarili noong nakaraan. Hindi naman sa hindi alam ni Zeus ang mga isyong ito, pero tamad siyang mag-alala. Ang lalaking ito tulad ng Lion King ay palaging nakatutok sa mas mataas at mas malayong mga bagay. Gayunpaman, masyadong maraming anay ang maaaring gumuho sa gusali. Tikas kong haharapin ang usapin ng palasyo ng Hari ng Diyos. Tumingin si Zeus sa malawak na mabituing kalangitan. Hindi ko lang alam kung hanggang kailan magiging kalmado ang lungsod na ito. Ikaw, anong ibig mong sabihin? Malalim na sumimangot si Surui. May balita ka ba? Kahit anong balita ang makuha ko. Apollo. Umaasa lang ako na sakaling magkaroon ng krisis. Pagdating ng panahon, matulungan mo akong gawin ang isang bagay. Sinabi ni Zeus. Nais kong umiral ang lungsod na ito magpakailanman, ang mundo ng kadiliman ay hindi kinakailangang madilim, at ang mundo ng liwanag ay hindi kinakailangang maliwanag. Karamihan sa kanila ay hinihimok ng mga interes. Tahimik na tumango si Surui. Kung dumating ang araw na iyon, tiyak na tutulungan kita. Dahil ayaw sabihin ni Zeus, hindi na nagtanong ng detalyado si Surui. Sa katunayan, mayroon din siyang balita, kung hindi, ang lagusan sa ilalim ng hotel ay hindi magiging puspusan na ang paghuhukay. Mayroon ka bang plano para sa paglalakbay na ito sa Estados Unidos? Sinabi ni Surui, alam ko, walang hinto doon. Sa larangan ng pananalapi. Sa ilalim ng kontrol ng henyong si Feng Le. Ang Temple of the Sun ay nakipaglaban na sa ilang mga pangunahing investment bank sa bansang iyon, at halos hindi ka panipaniwala na maaari itong manalo sa halos lahat ng pagkakataon. Mga bagay. Malamang, ang mga tinatawag na financial elites ay nangangati na sa pagkamuhi sa Temple of the Sun. At ano ang iniisip ng mga bigwig na nakatayo sa likod ng mga financial elite na iyon kay Su? Nasaan si Sharp? Bibigyan kita ng number. Inabot ni Zeus kay Surui ang isang card na may nakasulat na mga numero. Kung nahihirapan ka, maaari kang tumawag. Sino ang may-ari ng numerong ito? Pinaikit ni Surui ang kanyang mga mata. Sa mga sinabi ni Zeus, mukhang masasabi nitong may malaking lakas ang may-ari ng numerong ito. Walang hihigit sa 5 tao sa Amerika na makakatulong sa iyo, at ang taong ito ay dapat isa sa kanila, sabi ni Zeus. Parang alam ko na kung sino ang tinutukoy mo. Pinaikit ni Surui ang kanyang mga mata. Siya ba ang ninong ng North American Underground World? Tumango si Zeus. Talaga, ninong ang tawag sa kanya ng lahat.
Pero hindi ko siya ninong. Si Surui ay hindi partikular na interesado sa titulong ito, ngunit ang lakas na taglay niya ay hindi maaaring balewalain. Familiar ka ba sa kanya? Tinulyapan ni Zeus si Surui. Siya ang aking guro. Pagkatapos ng isang paghinto, muli niyang idiniin. Kaliwanagan ng guro. Mukhang matagal ka nang nanatili sa Estados Unidos. Nag-iisip na sabi ni Surui. Sa pagkakataong ito, muli niyang naisip ang magandang mukha ni Donnie Randall. Pilit na pinigilan ni Surui ang kanyang mga salita at hindi nagtanong ng anumang hindi niya dapat itanong. Inilagay niya ang card sa kanyang bulsa. Actually, in all fairness, malaki ang halaga ng card mo. Ilang tao ang gustong magbayad ng mataas na presyo upang mahanap ang impormasyon sa pakikipag-ugnayan na ito, ngunit hindi nila ito makukuha. Bahagyang ngumiti si Zeus. Para lang iyan sa mga gustong numerong ito, at para sa iyo, maaaring hindi ito gaanong halaga. Gusto ko talagang makilala ang maalamat na figure na ito, bagaman. Ang mga mata ni Surui ay unti-unting nagsimulang magpakita ng kakaibang kinang. Bagaman siya ay naging mahina sa loob ng maraming taon, mayroon pa rin siyang alamat sa Jiangho. Kapag nabubuhay siya sa ganitong antas, makukontento na siya. Kahit mawala ka kaagad simula ngayon, iikot pa rin ang iyong kwento sa mga ilog at lawa sa susunod na ilang daang taon. Bahagyang ngumiti si Zeus. Ibinigay mo sa akin ang business card na ito, at wala akong nakuhang kapalit. Bahagyang ngumiti si Surui. Sabihin mo sa akin, may gusto ka bang tulungan ako? Walang kasing tumpak na katulad mo. Walang magawang umiling si Zeus, at pagkatapos ay sinabi. Napakasimple ng aking kahilingan protektahan si Daniel, ayaw kong mawalan siya ng buhok. Delikado ba ang paglalakbay na ito sa Amerika? Pinaikit ni Surui ang kanyang mga mata. Alam niyang kung kumalat ang balita na siya. Ang Diyos ng araw ay nasa Estados Unidos, tiyak na maraming tao ang madadala sa balita, ngunit may gustong makipaglaban sa palasyo ng Diyos Hari sa Estados Unidos. Gusto mo bang gawin ito? Pagkatapos ng lahat, si Daniel Sharp ay anak ni Zeus. Kung gusto mong hawakan ang huli, ito ang pinakamahusay na pagpipilian na magsimula kay Daniel. Sumulyap si Zeus kay Surui at nagbigay ng hindi nakakaakit na sagot. Sino ang nakakaalam? Upang mapanatili ang mababang profile, lumipad sa himpapawid sina Daniel Sharp at Surui ang paglipad ng kumpanya sa Estados Unidos ay hindi dapat mali. Gayunpaman, maraming mga kaaway ang may kakayahang lumaganap. Hindi ko masisiguro, ngunit susubukan ko ang aking makakaya, sabi ni Surui. Tumanggaw si Zeus. Nga pala, ang palasyo ng Diyos Hari ay napakalakas. Wala bang sino man sa Amerika na makakatulong? Tanong ni Surui, bukod sa ninong na ito, kailangan kong magkaroon ng contact information ng ibang tao. Tama. Nasa kamay ni Daniel. Malumanay ang tono ni Zeus, gayunpaman, kapag nasa tabi mo siya, maaaring hindi siya humingi ng tulong sa sinuman. Hinawakan ni Suruamomo ang kanyang ilong, tumingin ka talaga sa akin. Sinabi ni Zeus, matulog ka na. Mabilis na natapos ang paksang ito. Tumingin si Surui sa koridor sa tabi niya. Mayroon ka pa bang ibang bisita? Hindi isang bisita, ngunit isang matandang kaibigan. Nakangiting sabi ni Zeus. Para bang binabanggit ito, isang alaala ang lumitaw sa kanyang mga mata. Bahagyang ngumiti si Surui. Ngunit, matandang kaibigan man ito o bisita, hindi masyadong pala kaibigan ang sumilip sa koridor, tama ba? Prying. Ang salitang ito ay hindi magandang gamitin. Masyadong bagay, hindi siya ganoong tao. Tumingin si Zeus kay Surui at sinabing, gusto mo ba siyang makita? Kalimutan mo na, hindi ako interesado. Ikinaway ni Surui ang kanyang kamay, at pagkatapos ay lumingon sa kabilang bahagi ng bubong ang isang dulo ay umalis. Pagkaraan ng 10 minuto, lumabas ng koridor ang lalaking inchik na nakabalot ng makapal na Amerikana. Umiling siya. Hindi ko inaasahan na matutuklasan ko ang batang ito. Tinulyapan siya ni Zeus. Inaasahan ko kung anong uri ng kahangahangang ekspresyon ang ipapakita niya pagkatapos mong makita ka. Inigpitin ng inchik ang coat at kinuha ang grill na kakaluto lang. Pagkatapos kumagit, sinabi niya ang parehong mga salita tulad ng kay Surui. Talagang hindi masarap, mas masahol pa ito kaysa sa mga skewer ng Huoxia. Magandang lugar ang Huoxia, at matagal na akong hindi nakakapunta doon, sabi ni Zeus. Paglaan ng ilang oras upang tingnan.
Ang lalaking nakakot ay hindi ugali ng pag-aaksaya, kaya tinapos pa rin niya ang pagkain ng hindi masarap na mga skewer. Medyo nagbago ang huwatsiya. Sige, aalis ako bukas. Sabi ni Zeus, at ang kanyang mga salita ay nagpahampas sa kamay ng lalaking coat. Kabanata 2448. Pansamantalang pagbabago. Umalis si Surui sa rooftop at pumunta sa pinto ng kwarto ni Daniel Sharp, malakas na kumatok sa pinto. Talagang hindi siya komportable dahil ang mga katulong na iyon ay nakatingin sa kanya na may malabong mga mata at kalahating ngiti. Kahit na walang multo si Surui sa kanyang puso, nakaramdam siya ng awkward nang makita niya ang ganoong mga mata, kaya 2 beses lang siyang umubo para itago ang kanyang kahihiyan. Kakaligo lang ni Daniel Sharp at nakasuot ng puting pantulog. Pinuksan niya ang pinto habang pinupunasan ang basang buhok. Pasok ka. Hinawakan niya si Surui na hila siya, at mukhang sabik na sabik siya. Walang alinlangan na ang pagkilos na ito ay nagpatawa sa loob ng mga katulong. Sinabi ni Surui, kung gayon, ano ang ginagawa mo sa pagmamadali? Dadilan kita ng damit. Inilagay ang 2 bag ng damit na panloob sa lupa. Talagang nakaramdam si Surui ng hindi pa nagagawang kagaanan. Mas gugustuhin niyang magdala ng timbang na 100 pounds at nagmamadaling magmarcha buong araw, kaysa maglakad-lakad sa kalye gamit ang ganitong damit. Ano ang sinabi sa iyo ng aking ama? So yun ang tinatanong mo. Bahagyang ngumiti si Surui. Sa totoo lang, wala akong sinabi, hayaan mo lang akong manirahan sa Estados Unidos, protektahan ka ng mabuti. Wala siyang ibang binanggit. Medyo hindi mapakali si Daniel Sharp. Malinaw. Alam din niya na naging aktibo siya kay Surui kamakailan. Marahil ay hindi nasisiyahan ang kanyang ama. Kaya mo ba itong kontrolin? Si Daniel Sharp ay ganap na walang kumpiyansa. Wala naman talaga siyang sinabi. Nakangiting nang-aasar si Surui. Bakit, umaasa ka pa rin na papunahin ka ng iyong ama para maging komportable ka? Sa totoo lang, nagkomento si Zeus sa bagay na ito, ngunit mula sa pananaw ni Surui, natural na hindi maginhawang magsabi ng kahit ano pa. Well, magagawa mo ito ngayong gabi. Sa tabi ko matulog, sabi ni Daniel Sharp. Para sa ilang kadahilanan. Matapos marinig na ang kanyang ama ay hindi nagkomento sa kanyang emosyonal na mga problema, si Miss Daniel ay nagkaroon ng mahinang pakiramdam ng pagkawala sa kanyang puso. Bahagyang ngumiti si Surui. Bakit hindi mo ako inimbitahan na matulog sa iyong kama? Matulog ka sa aking kama, saan ako matutulog? Namula si Daniel Sharp. Masyado bang maganda? Huwag kalimutan, ito ang palasyo ng Diyos Hari. So anong ibig mong sabihin? Sarcastic na sinabi ni Surui, hanggat wala ka sa palasyo ng Hari ng Diyos, maaari ka bang matulog sa iyong kama? Si Daniel Sharp ay napalibutan ng Surui at natigilan. Agad na umalis si Surui na may malaking tawa. Iniwan si Daniel Sharp sa silid na namumula ang mukha, at nang maisara ang pinto, malumanay siyang dumura. Wow! Bastos? Ano ang iniisip mo? May kung ano sa ulo ko. Scrap na bagay. Gayunpaman, ang mga mata ni Daniel Sharp ay napuno ng pag-asa sa pag-iisip ng kanyang paparating na paglalakbay sa Estados Unidos. Amerika, matagal na akong hindi nakapunta dito, sabi niya. Gayunpaman, pagkabalik ni Surui sa silid, hindi siya agad nakatulog, ngunit gumawa ng serye ng mga tawag sa telepono. Matagal na siyang hindi nakakapunta sa Amerika. Kahit na ang templo ng araw ay mayroon ding ilang mga layout sa Estados Unidos. Ang pangunahing enerhiya ay nasa panig ng Europa. Pupunta si Surui sa pagkakataong ito. Kung maaari, siya na ang bahala sa Temple of the Sun. Ito rin ay isang magandang bagay na magkaroon ng matibay na pundasyon. Nangangailangan ito ng maraming pag-compute. Pagkatapos maligo, sumandal si Surui sa gilid ng kama at nagsulat at gumuhit ng notebook. Kung titingnan mong mabuti, makikita mo na si Surui ay gumuhit ng isang network ng mga karakter. Habang parami ng parami ang pagdrawing ng Surui, nagiging mas komplikado ito, hanggang sa ang diagram ng network ng relasyon na ito ay naging makapal. Pagkatapos, itinapon niya ang panulat sa isang tabi, tinitigan niyang mabuti ang larawang mahirap intindihin ng iba, saka umiling, pinunit ang papel, itinapon sa inidoro, at pinunasan ng tubig na nawala. Kabanata maagang umaga, magkasamang nagmaneho sina Daniel Sharp at Surui papuntang airport. Dahil malalim pa ang Dark City sa Alps, isang araw pa itong biyahe mula sa International Airport na kanilang pupuntahan.
Tinundo sila ng isang low-key na Buick commercial vehicle at tinatamasa ni Daniel Sharp ang kasalukuyang pakiramdam. Siya at si Surui ay magkatabi sa likod na hanay at ang dalawa ay napakalapit. At sa mga susunod na araw, maaaring kailanganin nilang mamuhay ng ganito. Para kay Miss Daniel, ito ay isang bihirang mundo ng dalawang tao. Hindi gaanong nagsasalita si Surui buong araw at tila may iniisip. Ano ang iniisip mo? Kinagabihan, hindi na nakapagpigil si Daniel Sharp at sa wakas ay nagtanong. Ang palasyo ba ng iyong Diyos Hari ay nasa Estados Unidos, hindi ang kapangyarihan sa Amerika? Bahagyang kumunat ang noo ni Surui. Bakit parang abala ka? Sumagot si Daniel Sharp. Sa totoo lang, ang kapangyarihan ng palasyo ng Diyos Hari ay maaaring mas malaki kaysa sa iyong iniisip. Hindi ko alam ang specifics, pero it's enough to keep the two of us safe. Pagkatapos ng isang paghinto, muli siyang ngumiti. At saka, bakit ka nag-aalala tungkol dito? Makakabalik ka na. Naglalakad. Napataas ang kilay ni Surui. Ang natanggap kong gawain ay ang samahan ka sa party. Tungkol naman sa casual na paglalakad na ito, hindi mo ipinaliwanag noon pa. Hindi pa huli ang lahat para magpaliwanag ako ngayon. Umunat ang ilong ni Daniel Sharp. Tingnan mo ang kuripot mong bala. Walang magawang ibinuka ni Surui ang kanyang mga kamay, sino ang nagpahulog sa akin sa bitag ng mga ngaso. Ito ay tungkol sa parehong saloobin. Sinabi ni Daniel Sharp, pagkatapos ng party sa New York, pupunta ako sa Las Vegas at tingnan natin ang Defense Island. I can still understand going to Las Vegas, what are you doing in Defense Island? Bakasyon. Sinabi ni Surui, malinaw naman, nasa barko na siya ngayon, mahirap bumaba muli. Bakasyon. Sabi ni Daniel Sharp. Pagod na pagod ako araw-araw. Hindi ba pwedeng mag-relax lang? Gayun din, noon pa man ay gusto kong pumunta sa mga puting buhangin na dalampasigan ng Ile-de-France, ngunit hindi ako nakarating, pumasa. Pero hindi na ito Amerika. Pinaikit ni Surui ang kanyang mga mata. Ang pagmamayari ng islang ito ay palaging magulo. Isa itong isyo na natitira sa kasaysayan. Maraming bansa ang nakikipaglaban para dito. Ngunit walang angkop na resulta sa loob ng 100 taon. E ano ngayon? Ano man ang pagmamayari, hindi nito pinipigilan ng De France na maging isang umuusbong na destinasyon ng turista. Sabi ni Daniel Sharp. Pumalik si Xinxing sa Xinxing, hindi ko ito aaminin. Sinabi ni Surui. Ang tanawin ng De France Island ay maganda, ngunit ang isang paglalakbay ay masyadong mahal, at ang mga ordinaryong turista ay hindi kayang bayaran ito. Kayang-kaya ko. Sinabi ni Daniel Sharp. Kalimutan mo na, huwag kang pupunta akong mag-isa. Galit na sinulyapan siya ni Surui. Babae ba kayong lahat ay nananakot ng ganito sa mga lalaki? Galit na sinabi ni Daniel Sharp, hindi ito banta, nagsasabi lang ako ng katotohanan. Okay, pumunta ka, sinabi ni Surui. Babalik ako. Ikaw, tumaas agad ang kilay ni Daniel Sharp. Apollo, lalaki ka pa ba? Siyempre lalaki ako, at mabuting tao pa rin ako. Ibinuka ni Surui ang kanyang mga kamay. Sino ang nakakaalam kung anong uri ng panganib ang makakaharap mo sa Defense Island, iminumungkahi kung huwag kang pumunta. Pag-usapan natin, pag-iisipan ko. Hindi ipinagpatuloy ni Daniel Sharp ang pagtatalo sa issue. Ngunit, malinaw naman, sinabi niyang gusto niyang muling isaalang-alang, ngunit tiyak na hindi niya sinasadya na magbago ang kanyang isip. Sa katunayan, sa pananaw ni Surui, walang gaanong panganib sa Defense Island. Sa paglipas ng mga taon, ang islang ito na nakaranas ng ilang labanan sa dagat ay naging isang banal na lugar para sa bakasyon at paglilibang. Maraming mayayamang tao ang pipiliin pumunta doon para gumastos total. Karamihan sa mga beach ay siksikan na ngayon. Si Surui ay hindi natatakot sa panganib, gusto lang niyang bumalik ng maaga, at ang kanyang opinyon ay eksaktong kapareho ng opinyon ni Daniel Sharp. Pagkos. Gusto lang ng huli na makasama si Surui sa labas. Gusto niyang gumugol ng mas maraming oras kasama si Surui, ngunit wala siyang masyadong pagkakataon upang makamit ang iyong mga layunin. Kung tutuusin, ang itinerary na ito sa De France Island ay ginawa rin ni Daniel Sharp kagabi para makapunta sa beach kasama ang Suri at mag-sunbathe, mag-bickering, ang sarap siguro ng feeling, di ba? Sa pananaw ni Daniel Sharp, isang walang katapusan na mas maliwanag na hinaharap ang nalalapit na. We are tonight to stay one night at the airport hotel, tomorrow morning flight.
Sabi ni Daniel Sharp. Pumuso si Surui, na nagpapahiwatig na alam niya. Damot, pamantong hininga din si Daniel Sharp nang mag-ring ang phone niya. Ito pala ay isang video invitation. Grace, long time no see, papunta na ako. On the way papuntang airport. Kumonekta si Daniel Sharp sa video na may magiliw ng ngiti sa kanyang mukha. Napatingin si Surui sa screen, at tila sa kabilang dulo ng video ay isang magandang babae na may maikling buhok, nakaupo siya sa isang suit sa mesa. Dear Daniel, I'm so looking forward na ang pagbabalik mo pala, kailangan kong magpabook ng kwarto para sa'yo, mag-isa ka lang ba dito? Hindi, kasama ko ang boyfriend ko. Sabi ni Daniel Sharp. Galit na sinulyapan siya ni Surui at nagpatuloy na tumahimik. Boyfriend. Diyos ko, napakagandang balita, hindi ka nakarinig. Matapos magulat, sinabi ni Grace, nasa tabi mo ba ang boyfriend mo, pwede ko ba siyang makita? Eto na, hinayla ni Daniel Sharp ang braso ni Surui at hinayla ito sa gilid niya. Tingnan mo, boyfriend ko ito. Magalang nang umiti si Surui sa screen. Ang gwapo ng oriental na lalaki. Agad na sinabi ni Grace. Ikinagagalak kong makilala ka. Si Surui ay umubo ng 2 beses. Masayang masaya rin akong makilala ka, Miss Grace, ngunit ako ay mula sa China. Patawad. Agad namang humingi ng tawad si Grace. Dahil napakaraming kasamahan ni Toyo sa paligid ko, katutubo kong mapagkakamalan kang Toyo, pasensya na. Napaka-sincere ng ugali niya. Umiling si Surui at ngumiti. Okay lang. Yumuko si Daniel Sharp at sinabing, Grace, ano ang tingin mo sa boyfriend ko? Napakagwapo niya at maestilo, kailangan mo siyang bantayan, huwag mo akong paalisan, sabi ni Grace sabay halik sa screen. Kabanata 2449. Purong emosyon. Matapos isara ang video sa panig ni Daniel Sharp, mahinang sinabi ni Surui. Ito ba ang iyong kasama sa kwarto? Oo, kasama ko siya dati. Nabuhay ng 2 taon. Sinabi ni Daniel Sharp. Nagtatrabaho na siya ngayon sa Wall Street at kumikita ng malaking pera. Nag-aral ka pa rin ng finance dati. Medyo na-curious si Surui. Sa wakas ay nagpakita si Daniel Sharp ng isang pambihirang nakakahiya na hitsura. Sa totoo lang, hindi ako nag-aral ng mabuti. Tumawa si Surui. Nakikita ko. Sa karakter ni Daniel Sharp. Bihira siyang tumanggap ng malalamang na salita at umamin ng payo. Sinabi niya ito sa oras na ito, na nagpapakita na ang kanyang pag-aaral sa pananalapi ay talagang mahirap. Tila may naalala, muling sinabi ni Surui. Nga pala, dahil ang mga kaklase mo ay galing sa pananalapi, natatakot akong lahat sila ay nagtatrabaho sa mga investment bank ngayon, tama ba? Tumango. Sabi ni Daniel. Sa totoo lang, marami ang naging executive. Siyempre, hindi ko ibig sabihin na sobrang kaya nila, at least sobrang yaman ng family resources nila. Marami rin sa United States. Mayaman na pangalawang henerasyon. Tumawa si Surui. Kung gayon alam ba nila na ang iyong ama ay si Zeus ng madilim na mundo? Siyempre hindi ko alam, hindi ko masasabi ang ganoong kaimportanteng balita. Naalala ni Daniel Sharp. Siyempre, ang mga taong ito ay napakatalino at nahuhulaan nila na ang aking tahanan ay nasa mabuting kalagayan. Buong biyahe ang dalawa ay nagkwekwentuhan, at nang madilim na ay tuluyan na silang nakarating sa airport hotel. Si Daniel Sharp ay tumingin sa likod na mapagbantay. Siya nga pala, Apollo, sinabi mo kahapon na may kumukuha ng video sa atin, sumusunod pa rin ba sila? Tinapon na. Umiti si Surui ng mapanlate. Mayroon lamang 2 o 3 malalaking pusa at kuting, huwag kang masyadong mag-alala. Pagkatapos ng isang araw na pagmamaneho, pareho silang pagod. Naligo sila at natulog ng maaga. Siyempre, para maiwasan ang pagdududa, magkahiwalay na namuhay ang 2 sa pagkakataong ito. Parehong normal na umuunlad. Mga kabataang lalaki at babae, kung nakatira sila sa iisang silid, walang nakakaalam kung may mangyayaring hindi angkop sa mga bata. Kabanata pagkaraan ng 2 araw, pagkatapos ng isa pang 10 oras na paglipad, sa wakas ay nakarating na sila. Ito ang New York City, ang pinakamaunlad na lungsod sa Estados Unidos. Dahil sa pagkakaiba ng oras, halos hating gabi na nang lumabas ng airport sina Daniel Sharp at Surui. Chris, nagring ang telepono sa tamang oras. Dear Daniel, dumating na ba kayo ng gwapo mong boyfriend? Nandito ako, Grace, nasaan ka?
Umiti si Daniel Sharp. Hindi na ako makapaghintay na makita ka. Napakasarap sa pakiramdam na malapit nang magkita ang mga matandang kaibigan. Si Surui ay nakatayo sa tabi niya. Tinitingnan ng ngiti sa mukha ni Daniel Sharp, malinaw niyang nakikita ang mood ng kabilang partido. Dahil dito, mas lumuwag din ang kanyang puso. Ang pagsama sa magandang babae sa tabi niya upang makipagkita sa dati niyang kaibigan ay isang resting trip din para kay Surui. Ay naayos na ang sasakyan, nakapark sa gate ng airport, at ihahatid kanila sa hotel, excited na sabi ni Grace. Sige, magpahinga ka na, magkita tayo bukas. Tuwang-tuwa si Daniel Sharp. Naka-schedule ang kanilang party bukas, at sa pagkakataong ito, darating ang mga estudyante mula sa iba't ibang panig ng mundo. Hindi pa ito naranasan ni Surui. College life? Sa makatuwid, kung titingnan ang kasalukuyang sitwasyon, siya ay medyo naiinggit. May inihanda akong surpresa para sa iyo. Tinabi ni Grace. Malalaman mo kapag nakarating ka na sa silid. Tila may naisip si Daniel Sharp, at masiglang sumagot, anong klaseng kalokohan ang ginagawa mo? Hindi sinagot ni Grace si Daniel Sharp, ngumiti lang ng misteryoso, at ibinaba ang telepono. Pagkarating sa hotel at pagbibigay ng kanyang pangalan, nalaman ni Daniel Sharp na nag-book si Grace ng kwarto para sa kanya at kay Surui. Hindi iyon gagana, kailangan nating tumira sa dalawang silid, sabi ni Surui. Kaugnay nito, si kasamang Su Xiaoxiu, kahit man lang sa suhetibo, ay napakalinis pa rin. Dali-dali itong hinailan ni Daniel Sharp sa isang tabi at sinabi sa mahinang boses. Hindi ito magagawa. Kung hindi tayo nakatira sa iisang kwarto, malalatad ang relasyon natin bilang mag-boyfriend. Paano ito mabubunyag? Hindi maipaliwanag na tanong ni Surui. Sa oras na ito, nalaman niyang nakatingin dito ang ginang sa front desk. Dahil, ang hotel na ito ay pag-aari ng pamilya Grace. Sinabi ni Daniel Sharp. Kung magbubukas ka ng isa pang silid, ang babae sa front desk ay tiyak na sasabihin sa kanya kaagad. Ganito pala, sinabi ni Surui, na-curious ako ngayon, anong uri ng universidad ang pinasukan mo, at lahat ng mga kaklase mo ay nasa klase na ito. Sikat ang universidad, pero sikat na sikat ang mga klase dito. Pero medyo iba sa ibang school. Sinabi ni Daniel Sharp ang pangalan ng paaralan. York University. Ang paaralan mo pala ay ang maalamat na Financial Military Academy. Panunokso ni Surui. Gayunpaman, hindi itinuro ng Financial Military Academy ang iyong pananalapi, kaya tila ang paaralang ito ay nameless din. Tinataya na ang Daniel na ito at ang kanyang malaking grupo ng mayayamang second generation na mga kaklase ay dapat magmula sa isang espesyal na klase sa York University. Na dapat ay espesyal na inihanda para sa mga mag-aaral mula sa mayayamang pamilya. Hindi napigilan ni Daniel Sharp na kurutin si Surui, saka hinawakan ang braso niya, at pumunta ang dalawa sa kwarto. Sa hindi inaasahang pagkakataon, ay swipe na sana ni Daniel Sharp ang card nang buksan niya ang pinto, biglang hinawakan ni Surui ang kamay niya. Dahil dito, namula agad ang dating. Masyadong mainipin ang lalaking ito. Hindi pa nga siya pumapasok sa kwarto. Gusto niyang gawin ito. Well, I didn't expect that. This is purely because Daniel Sharp thought too much. Dahil, hininaan ni Surui ang kanyang boses at sinabi sa kanya. May tao sa kwarto. Isang tao. Nang marinig ito, biglang natense ang nervyos ni Daniel Sharp. Ang kwartong inilaan ni Grace para sa kanya, sa loob paano kaya may tao? Sa kasong ito, hindi nang ahas si Daniel Sharp na gumawa ng mga desisyon ng walang autorisasyon, ngunit pamulong kay Surui. Kung gayon, ano ang dapat kong gawin? Dati, sa karakter niya, natatakot ako na buksan niya lang ang pinto at pasukin niya. Kung may kaaway sa loob, siguradong may hawak siyang purple soft sword para patayin siya, at hindi siya mag-aalala masyado. Sa lahat. Ngunit ngayon ay nanatili si Daniel Sharp sa tabi ni Surui, at likas na ibinigay ang desisyon sa huli. Marahil, ito ang gagawin ng lahat ng kababaihan. Kahit na malakas siya, tiyak na gagawa siya ng kaukulang pagbabago kapag nakatagpo niya ang isang opposite sex na gusto niya. Umalis ka na, sasama ako. Sabi ni Surui, kinuha ang room card mula sa kamay ni Daniel Sharp. Matapos makinig ng mabuti sa paggalaw, pamulong si Surui, mukhang higit sa isang tao ang nasa loob. Matapos marinig ito, mas nabigla si Daniel Sharp. Anong klaseng gulo ito? Hindi kaya may mga gangster na nagbabalak laban sa kanya.
Hindi ito magiging kapos-palad, sa sandaling dumating ka sa Estados Unidos, makakatagpo ka ng karahasan. Hindi na nag-alinlangan pa si Surui, ini-swipe niya ang kanyang card, at saka sinara ang pinto. Sorpresa! Sa hindi inaasahang pagkakataon, sa sandaling binuksan ni Surui ang pinto, biglang sumigaw sa silid. Ang pangungusap na ito na isinalin sa Chinese ay nangangahulugang sorpresa. Tumingin si Surui sa isang grupo ng mga babae na nakaupo sa kama na may nalilitong ekspresyon, medyo natigilan. At ganoon din ang ginawa ng mga babaeng iyon. Tumingin kay Surui, tumingin muli sa isa't isa, at pagkatapos ay nagtanong ng may kainahinala, ano ang problema, ilang taon na akong hindi nakita, transgender si Daniel Sharp. Sino ka? Tahimik na tanong ni Surui. Pagdating niya sa Estados Unidos, siya ay itinuturing na isang transgender na tao. Kulang na kulang ba si Lauso sa pagkalalaki? Sa sandaling ito, bumukas ang pinto ng banyo, at lumabas ang isang babaeng maikli ang buhok. Nang makita niya si Surui, nagulat siya sa pagsigaw, ikaw si Surui. Surui, nakita ko ang babaeng ito sa video, si Grace. Bigla niyang naisip na noong kausap ni Daniel Sharp si Grace, sinabi ng huli na gusto niyang bigyan ng surprise si Daniel. Kaya ito ay isang sorpresa, ang kama ay puno ng mga babae. Anong sorpresa? Si Surui ay hindi maaaring tumawa o umiyak. Sumiksik na si Daniel Sharp mula sa likod ni Surui, at nang makita niya ang sitwasyon sa harapan niya, napasigaw siya sa tuwa. Ang hiyawan ay napakalakas, at pagkatapos ay napuno ng tagay ang buong silid. Ang mga babae pala sa kwartong ito ay mga matandang kaklase ni Daniel Sharp. Ang mga batang babae ay nagyakapan at nagsayaw, nagsisigawan, at mukhang napakasaya at nasasabik. Ang mga kaklase sa kolehiyo ay hindi nagkikita sa loob ng maraming taon. At nakikibake sa lipunan sa loob ng maraming taon. Ngayong muli tayong magkita. Ramdam pa rin natin ang malinaw na kainosentehan. Ang ganitong uri ng pagkakaibigan ng kaklase ay maaaring magbago sa paglipas ng panahon. Ito ay magaan. Ngunit isang araw. Kapag natuklasan mo ang pakiramdam na ito mula sa pinakamalalim na bahagi ng iyong puso, ang mga makabagbag damdaming larawan at nakangiting mukha ay palaging pumukaw sa pananibik ng mga tao. Marahil, kung bibigyan ng pagpipilian, maraming tao ang gustong bumalik sa nakaraan at magsimulang muli. Ang mga lalaki ay may gitara at basketball, ang mga babae ay may mahabang buhok at nagsasayaw na sapatos, ang mga kabataang iyon, sa hiyawan ng mga babaeng ito, ay dahan-daang bumabalik. Medyo naantig si Surui sa ganitong kapaligiran. Hindi pa niya naranasan ang ganitong klaseng pagmamahal sa kaklase. Pero mas wagas ang pagkakaibigan niya sa digmaan. Ang ganitong uri ng pagmamahal ay nakamamatay. At maaari niyang ibigay ang kanyang likod sa kabilang panig ng may kumpiyansa sa larangan ng digmaan. Nakakalungkot lang nakakaunti lang ang pagkakataon para magsama-sama ang mga kasama. Si Surui ay lumakad sa lahat ng paraan kasama ng mga espesyal na puwersa sa lahat ng antas, at ang sakripisyo ng mga kasama ay hindi mabilang. Sa mapayapang panahon, tahimik pa rin tayong iniiwan ng maraming bayani taon-taon. Gayunpaman, dahil sa prinsipyo ng pagiging confidential, hindi natin alam ang kanilang mga pangalan at bigyang pugay sa kanila. Si Surui ay nakaupo sa sofa, tinitingnan ng walang uliran na masiglang hitsura ni Daniel Sharp, binawi niya ang kanyang umiikot na pag-iisip at nagpakita ng isang nakakaalam na ngiti. Sa anumang kaso, si Daniel ay ang kanyang mabuting kaibigan. Nang makitang masaya at nasasabik ang kanyang kaibigan, nadama ni Surui na hindi nawala ng saysay ang kanyang paglalakbay. Sa panahon ngayon, maraming reunion ng mga kaklase na Chinese sa China ang naging kompetisyon sa isa't isa. Sinusubukan ng mga gumagawa ng mabuti ang kanilang makakaya upang ipakita ang kanilang lakas. At kutsain nila ang mga kaklase na hindi mahusay. Ang mga hindi makapunta sa class reunion para sa iba't ibang dahilan ay automatikong mauuri bilang hindi maganda o oo. Ang mga taong ito ay dapat na napakasama para mapahiya. Nakilahok sa class reunion. Sa makatuwid, maraming tao ang walang anumang espesyal na pagmamahal para sa terminong pagsasama-sama ng klase. Gayunpaman, kay Daniel Sharp, malinaw na nakita ni Surui ang isa pang sitwasyon. Ang ganitong uri ng pagmamahal ay ang uri ng pagmamahal na dapat sa pagitan ng mga kaklase, at ito ay nagkakahalaga ng pagtataguyod, hindi ba? Siyempre, hindi sumali si Surui.
Ngunit umupo sa sofa, tahimik na pinapanood ang grupo ng mga batang babae na sumasayaw at nag-iingay, at sa oras na ito, isang babaeng nakasuot ng hip-pack na damit ang umupo sa tabi ni Surui. Kabanata 2450. Kaaway. Hindi ka ba medyo nalulungkot habang pinapanood silang sumasayaw? Ang maikli ang buhok na babaeng ito ay may maisla na hitsura, at ang bawat hibla ng buhok ay maingat na pinangangasiwaan, mga tao. Nakita siya ni Surui sa video, at ito ang pangunahing nagpasimula ng pagtitipon, si Grace. Medyo iba ang itsura ng babaeng ito sa nasa video. Siyempre, ito ay higit sa lahat dahil sa pagbabago ng ugali. Noong mga panahong iyon, nakasuot pa si Grace ng maliit na business suit, hindi tulad ngayon, slim dress na may hip wrap out of a sexy and playful taste. Anong nakakalungkot dito? Gusto ko ito, ang sarap maging bystander. Umiti si Surui, itinaas ang kopa na may red wine, at hinawakan si Grace. Ikinagagalak kitang makilala, ang pangalan ko ay Surui. Umiti din si Grace at sinabing, mas cordial at friendly ang totoong tao mo kaysa sa video. Kung gayon ang ibig mong sabihin, hindi ako masyadong palakaibigan at palakaibigan sa video. Medyo pabiro na sabi ni Surui. Sa hindi inaasahang pagkakataon, tumango si Grace. Sa video. Bagamat ngumingiti ka sa akin. Malinaw na nararamdaman kong malayo ako sa iba, na maaaring magpahiwatig na ang iyong pagbabantay ay medyo mataas, na maaaring magpahiwatig din na mayroon kang ilang emosyon sa panahong iyon. Ang pangungusap na ito ng pagsusuri ay talagang nagpahanga kay Surui sa Grace na ito. Ang dalawang dahilan na binanggit niya ay tama. Sa katunayan, tama si Surui bago ang video. Napakalakas ng pagbabantay ni Grace. At nabalisa pa rin siya sa bagay na iyon sa DeFrance. Sa oras na ito, kapag nakakonekta ang video ni Grace, mabuti na lang na ngumiti si Surui sa kanya. Naisip ni Surui sa oras na iyon na hindi niya makikita ang kanyang emosyon sa ibabaw, ngunit ang Grace na ito ay napakaingat, nagawa niyang magsuri sa ganoong detalye at may sensinang paraan. Siguro kasi na-distort yung video. Tumawa si Surui at hindi masyadong nagpaliwanag. Hindi niya binanggit ang usapin ng DeFrance Island. Ayos lang, hindi mo na kailangan pang humanap ng ganyang lame na dahilan ng iyong pagbabantay. Nakangiting sinabi ni Grace. Nakabantay ka noong panahong iyon, na nagpapakita na labis kang nag-aalala tungkol sa kaligtasan ni Daniel Sharp, kaya naiintindihan ko. Hindi mapigilan ni Surui na makaramdam ng kaunting kahihiyan. Bagamat ang babaeng ito ay sinasabing isang rich second-generation family na may hotel, siya ay talagang isang lalaki na may napakataas na IQ. Nakita niya mismo ito. Baka mapahiya mo ako kahit konti. Hinawakan ni Surui ang kanyang ilong. Hindi naman nakakahiya. Tutal, magkaibigan na tayo, di ba? Habang nagsasalita si Grace, iniunat niya ang kanyang kamay at nakipagkamay kay Surui. Ang kanyang mga kamay ay balingkinitan at ang kanyang balat ay parang sibam, na ibang-iba sa maraming puting babae. Ang ganda talaga ng balat. Taos-pusong bulalas ni Surui. Bahagyang ngumiti si Grace. Hindi kasing galing ni Daniel, siya ang pinakamagandang babae sa aming paaralan noong panahong iyon. Makinig ka kay Daniel, ikaw ang pinakamagaling sa mga taon niya sa kolehiyo. Isa sa aking mga kaibigan. Sinabi ni Surui. Bihira lang, sa init ng ulo ni Daniel, hindi maraming tao ang maaaring maging mabuting kaibigan sa kanya. Narinig ito ni Grace na sinabi ni Surui, at tinakpan niya ang kanyang bibig para pigilan. Tumatawa, at pagkatapos ay sinabi. Daniel ay isang maliit na babae, ngunit maaari niyang ibigay ang lahat para sa kanyang mga kaibigan. I dismantle mo si Daniel ng ganito, I think, you are not boyfriend and girlfriend now. Ilalagay na sana ni Surui ang baso ng alak sa kanyang labi, nang marinig niya ito, biglang nanlamig ang kanyang kamay. Halimaw lang ang babaeng ito. Maliwanag ba ang mga mata na iyon? Nakikita mo ba ito? Hindi mapigilan ni Surui na hindi makapagsalita. Boyfriend at girlfriend kami, walang maitatanggi. Natural na hindi ito maamin ni Surui. Sa tingin ko ay hindi mo tatanggihan ang ating relasyon batay lamang sa bagay na ito, tama ba? Haha, sinasabi ko lang yung nararamdaman ko. Nakangiti pa rin si Grace. Siyempre, hindi mo na kailangang mag-isip masyado, hindi ko naman aagawin ang pinakamamahal na lalaki ni Daniel. Medyo nahiya si Surui, halos mabulunan ng red wine. Sa
pagkakataong ito, magkayakap at nakahiga sa kama si Daniel Sharp at ang mga kaklase niyang babae. Ruth, ilang taon na kitang hindi nakikita. Lumaki ng husto ang iyong puwet. Nagsasanay ka ba ng squat sa gym araw-araw? Ang karakter ni Daniel Sharp ay nagsimulang magpakita sa sandaling ito. Habang Gisasalita ay hinampis niya ang puwitan ng isang matabang babae na talagang malutong at malakas. Ang eksenang ito ay nagparamdam kay Surui na hindi ko kayang makita ito. At pagkatapos, ang isang babaeng kaklase ay nagunat ng kanyang mga kamay mula sa likod at hinawakan ang ilang maseselang bahagi ng Daniel Sharp. Ang una ay natawa. Daniel, parang ikaw ang kanyang dibdib ay mas malaki din. Sabihin mo sa akin, ilang lalaki na ang nabuo nila. Saglit na nahirapan si Daniel Sharp, pagkatapos ay sinabing, Ina, ako ba ang uri ng tao na may magulo na pribadong buhay? Nang sabihin niya ito, tila napasulyap siya sa direksyon ni Surui nang hindi sinasadya. Nang makita niyang nakatingin sa kanya si Surui, Daniel Sharp, isang manipis na layer ng pamumula ang agad na lumipad sa kanyang magandang mukha. Ibinaling niya ang kanyang ulo, sinusubukang magpanggap na hindi nangyari ang pagpupulong ngayon. Inalog ni Grace ang tasang red wine sa gusto ka talaga ni Daniel. Gaya ng sinabi ko, mag-boyfriend at girlfriend kami. Walang magawang tumingin si Surui kay Grace na nakakakita sa lahat ng bagay sa isang sulyap. Bakit hindi ka laging naniniwala? Nakangiting sabi ni Grace. Sa pagkakataong ito, nagpareserba ako ng kwarto para sa iyo, sa pag-asang sasamantalahin ni Daniel Sharp ang pagkakataon at ibaba ka. Nang marinig ang salitang, ibaba, talagang hindi napigilan ni Surui ang pagtawa at pag-iyak. Nasaan na ba ang geezer na ito na lumabas nang wala sa oras? Parang tao, ang mga matang iyon ay parang nakikita ang lahat. Sa kasong ito, ang lahat ay naging napakasimple. Iyon ay nagpasya si Surui na bawasan ang komunikasyon sa babaeng ito, kung hindi, ang kanyang sariling mga detalye ay maaaring malantad. Ang Grace na ito ay dapat na isang dalubhasa sa micro-expression, at may napakataas na tagumpay sa pagmamasid sa mga salita. Iisipin ng mga taong hindi nakakaalam na ikaw ay paano ang mga ahente ng FBI. Sinabi ni Surui. Sa mga tuntunin ng pagmamasid, ikaw ang pinakamakapangyarihang babae na nakita ko. Ang pagiging isang ahente na tulad ko ay nagsasayang ng isang matalinong utak. Si Grace ay hindi mapagpakumbaba, at direktang kinuha ang pag-uusap. Napataas ang kilay ni Surui matapos itong marinig. Paano mo ito nasabi? Sa tingin mo ba ang isang ahente ay isang trabahong hindi nangangailangan ng utak? Hindi naman sa hindi mo kailangan ng utak, higit sa lahat, itinuro ni Grace ang kanyang mukha. Kung magiging ahente ako, sa palagay ko ay hahayaan ako ng boss ko na gamitin ang beauty trick ng higit pa. Natawa si Surui nang marinig niya ito. Napakagandang tao talaga ng Grace na ito, hindi lang pinupuri ang sarili sa pagiging matalino, pinupuri rin ang sarili sa pagiging maganda. Nang makita si Surui na tumatawa ng malakas, bahagyang ngumiti si Grace at humigop ng red wine. Nakangiting sinabi ni Surui. Na-curious ako kung anong klaseng karakter ang magiging boyfriend mo. Sa tingin ko mahirap para sa isang lalaki na kontrolin ang isang babaeng katulad mo. May diskriminasyon ka ba sa akin? Nagkibit balikat si Grace. Para gamitin ang iyong wikang Chino, may karapatang pantao din ang mga nag-iisang aso. Matapos marinig ito, hindi na nakayanan ni Surui. Nabuhay at tumawa. Pero seryosong tumingin sa kanya si Grace. Pasensya na, nakilala kita bilang Oriental sa video kahapon, humihingi ulit ako ng paumanhin. Sabi, uminom siya ng red wine sa baso niya. Ang mga Amerikano ay bihirang uminom ng ganito, at ang ganitong paraan ng pag-inom ay mas katulad ng istilong Chino. Malinaw na ginawa ito ni Grace dahil si Surui ay mula sa China. Napakametikuloso ng babaeng ito sa pakikitungo sa mga tao, at bagay talaga ang ganitong personalidad sa pagiging party organizer. Marami bang Oriental sa Wall Street? Sinabi ni Surui, sa palagay ko dapat marami ring mga inchik. Ang pangunahing bagay ay ang mga tao sa paligid ko ay pawang mga Oriental. Seryosong sinabi ni Grace. Napakaseryoso rin ng mga taga-Huaxie. Ngunit nitong mga nakaraang taon, mas gusto nilang magbitiw at bumalik sa China para magsimula ng negosyo. Sa makatuwid, walang maraming mga Chinese na maaaring manatili sa aming kumpanya. Saang investment bank ka? Nagtanong si Surui. Maginhawa bang sabihin? Ano ang hindi maginhawang sabihin?
Masayang sumagot si Grace, nasa High Flag Investment Bank ako. Gauchi. Nakinig si Surui, ang kamay na may hawak na baso ng alak ay hindi nagpakita ng biglaang gaf, ngunit may kinang sa kanyang mga mata. Gauchi Bank, hindi ba ito ang pangunahing kalaban ng Sun Temple chapter nang tumuntong ito sa larangan ng pananalapi? Noong panahong iyon, gumamit ang tagapayo ng militar ng 3 perang papel na hiniram kay Stodemer. Ang Diyos ng Kayamanan, daan-daang bilyong dolyar, at ang Gauchi Bank ay natalo. Sa labanang iyon, malaking tubo ang Sun Temple. Pagkatapos nito, nagpatuloy din sa pakikipaglaban ang Sun Temple at ang Gauchi Bank. Matapos ang ilang beses na labanan, ang tahimik na usok ng pulbere sa larangan ng pananalapi ay hindi alam ng maraming mga Leiko, ngunit napagtanto ng mga tagaloob na ang Gauchi Bank ay nakilala ang kanilang panghabang buhay na kalaban. Hindi pa banggitin kung kayang talunin ni Gauchi ang kanyang kalaban sa hinaharap. Hindi bababasa. Sa nakalipas na ilang mga paghaharap, ang Temple of the Sun ay may ganap na kalamangan. Ang bilis ng paggalaw ni Gauchi ay masyadong mabagal, at siya ay nasa isang passive na sitwasyon. Hindi inaasahan ni Surui na ang grace na ito ay mula kay Gauchi. Dapat daw ay senior executive pa rin siya. Hindi naman sa hindi nagsasama-sama ang magkaibigan. Hindi napigilan ni Surui ang bahagyang pagkatulala. Kung alam ng Grace na ito na ang tunay niyang pagkatao ay ang Lord of the Sun Temple, magiging ganoon pa rin ba siya kapit sa sarili niya? Kaya, nagpa siya si Surui na subukan ito. Kaya ikaw ay mula sa Gauchi, nabalitaan ko na si Gauchi ay nagkaroon ng kaunting problema kamakailan lamang. Hindi iniwasan ni Grace ang paksang ito, ngunit ngumiti siya ng mapagbigay. Tama ka. Isang Aurora Investment Bank ang biglang lumitaw sa Europe. At ito ay nakipag-away sa atin ng napakatindi kamakailan. Bukod dito, karaniwang hindi namin sinamantala ito, at dumanas kami ng malaking pagkatalo sa bawat paghaharap. Gayun din, ang Aurora Investment Bank at ang European Capital Giant na Alps Investment Bank ay hayagang magsanib puwersa upang makitungo sa amin. Sabi ni Grace. Kapag naayos na ang dalawang investment bank na ito, mahihirapan tayong mag-organisa ng mabisa. Lumaban kami, buti na lang, both of us are currently in the common stage, otherwise it will be benefit anyone if we keep fighting like this. Napangiti ng mahina si Surui, nagpapatahimik na yugto. Oo, mukhang kalmado sa ibabaw, ngunit ang financial team ng Sun Temple na pinamumunuan ng Henyong Fengle ay naghahanda para sa susunod na super crit attack laban kay Gauchi.